Magandang gabi sa inyong lahat. Gusto ko sanang ibahagi ang isang karanasang hindi ko makakalimutan. Taon iyon ng 2017, kasama ko ang mga kaibigan ko sa isang hiking trip papunta sa bundok ng Isarog dito sa Bicol. Excited kaming lahat, lalo na't ito ang unang pagkakataon naming mag-camping sa ganoong kataas na lugar. Pagdating namin sa paanan ng bundok, nagpasya kaming magpahinga muna bago simulan ang pag-akyat. Malamig ang simoy ng hangin at kahit medyo makulimlim, hindi namin inaasahan ang anumang masama. Ang akala namin magiging normal lang ang hiking, pagod, saya at mga tanawin. Pero mali kami. Nang halos kalahati na kami sa bundok, nagsimulang kumulimlim ng mas husto. Hindi namin pinansin pero napansin kong parang nagiging kakaiba ang paligid. Tahimik. Walang ibon, walang kuliglig. Ni hindi nga namin naririnig ang mga yapak namin sa lupa. Para bang hinihigop ng kalikasan ang ingay. Doon ko unang naramdaman ang bigat ng hangin, parang may kakaibang presensya na sumasama sa amin. Napatingin ako sa isa kong kaibigan, si Rico. Napansin kong tila siya rin ay nakararamdam ng kakaiba, pero hindi siya nagsalita. Nagpatuloy kami, iniisip na baka iniisip lang namin ang mga ito. Hapon na nang makarating kami sa isang lugar na tanaw ang malaking bahagi ng kabundukan. Maganda ang tanawin, pero biglang dumilim ng mabilis ang langit, halos wala ng liwanag na natitira. Bumaba ang hamog, at unti-unti kaming nabalot ng malamig na ulap. Nagdesisyon kaming magtayo ng tent at manatili na roon para sa gabi. Habang nag-aayos kami ng kampo, nagsimulang umambon. Tahimik ang buong lugar, kaya't kahit patak ng ulan, tila malakas na kumakalampag sa mga tents namin. Pero may isa pa akong naririnig, isang mahinang pagpitik na parang may kumakaluskos sa paligid. Naisip kong baka hayop lang iyon, kaya hindi ko na pinansin. Pagkatapos naming maghapunan, nagdesisyon kaming magpalipas ng oras sa paligid ng apoy. Nagtatawanan kami, nagkukwentuhan ng mga kalokohan. Bigla na lang, mula sa hindi kalayuan, may nakita akong kakaibang liwanag. Maliit na bilog, parang apoy na lumulutang sa ere. Una kong inisip na baka isa sa mga flashlight ng mga kasama ko, pero nang tingnan ko sila, walang sinuman ang may hawak ng ilaw. Napatigil ako at tinuro iyon. Tingnan niyo yon, sabi ko. Napatingin ang lahat at halos sabay-sabay kaming natulala. Ang liwanag na yon, unti-unting lumalapit. Habang papalapit ito, napansin ko na para itong apoy na walang pinagkakabitan, isang santelmo. Hindi pa ako nakakita ng santelmo noon, kaya't naguguluhan ako. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili kong hindi iyon totoo, pero patuloy lang itong lumalapit. Walang ingay, walang hangin, pero ramdam ko ang lamig habang lumalapit ito. Huwag kayong gagalaw, sabi ni Rico, na parang alam niya ang nangyayari. Sa bawat hakbang namin paatras, tila mas bumibilis ang paglapit ng santelmo. Nagdesisyon kaming umatras ng dahan-dahan, pero nanatili itong nakasunod sa amin. Hindi ko alam kung natutunaw ang tuhod ko sa takot o kung naghahanap lang kami ng paraan para makawala. Hindi namin napansin na unti-unting naiiwan si Rico sa likuran. Patuloy ang pagsunod namin sa santelmo, ngunit nang mapansin naming wala na siya, sumigaw si Lito, Rico. Nasaan ka? Napalitan ang takot namin ng pagkabahala para sa kaibigan namin. Sa gitna ng dilim, hinanap namin siya, ngunit hindi na namin makita. Tila nawala siya ng walang bakas, at ang santelmo ay naglaho rin kasabay niya. Nagdesisyon kaming hanapin si Rico kahit anong mangyari. Hindi namin kayang iwan siya sa ganoong sitwasyon. Tumigil kami sa pagtakbo at nagsimulang tumawag sa kanyang pangalan, umaasang may sagot. Pero sa halip na tinig ni Rico, parang may narinig kaming humahagikik mula sa malayo, isang halakhak na hindi pangkaraniwan. Habang naghahanap kami, bumalik ang santelmo, mas maliwanag, mas mabilis. Hindi na ito tulad ng dati na dahan-dahang sumusunod, ngayon, parang hinahabol na kami nito. Tumakbo kami sa takot, ngunit sa bawat liko namin, naroon ito, nagliliyab sa aming mga likuran. Sa gitna ng takbuhan, bigla naming narinig ang boses ni Rico. Tulungan niyo ako, sigaw niya mula sa kung saan. Pero ang boses niya, parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Nagdesisyon kaming sundan ang tunog, kahit hindi na namin alam kung saan kami papunta. Sa kalaunan, narating namin ang isang bahagi ng bundok na tila hindi pa namin nadaanan, isang lugar na balot ng makapal na hamog at tila walang ibang daan palabas. Habang nasa gitna kami ng paghahanap, biglang pumasok sa isip ko ang isang kwento mula sa lolo ko. May kwento siya tungkol sa mga nawawalang kaluluwa na ginagabayan ng mga santelmo. Ayon sa alamat, ang santelmo ay hindi simpleng apoy.
Ito raw ay kaluluwa ng mga nawala sa kabubatan o bundok, hinahanap ang kanilang daan pabalik. Habang iniisip ko ang alamat, tila nagsimulang maging malinaw ang nangyayari. Ang San Telmo na sinusundan namin hindi ito ordinaryong apoy. Isa itong kaluluwa na nagdadala ng mga nawawala papunta sa kamatayan. At sa puntong iyon, napagtanto ko na hindi kami ang magliligtas kay Rico, kundi kami ang kailangang iligtas. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ko si Lito na may hawak na maliit na panyo. Ito ang naiwan ni Rico, sabi niya, nanginginig ang boses. Napagtanto namin na kailangan naming mag-alay, kailangan naming iwan ang isang bagay na may kinalaman kay Rico upang mailigaw ang San Telmo. Ibinaba namin ang panyo sa lupa at dahan-dahang umatras, umaasang maiwanan kami ng San Telmo. Nang mailapag na namin ang panyo, unti-unting huminto ang San Telmo. Hindi na ito gumalaw, para bang nawala ang interes nito sa amin. Nakaramdam kami ng ginhawa, pero alam naming hindi pa tapos ang laban. Kailangan pa rin naming hanapin si Rico. Matapos ang ilang oras ng pag-ikot sa kabubatan, bigla naming nakita si Rico na tila wala sa sarili, nakatingin sa malayo. Agad namin siyang nilapitan. "Rico, nasaan ka kanina?" Hindi siya sumagot. Tulala lamang siya, at sa mga mata niya, para bang nakakita siya ng hindi maipaliwanag na bagay. Pagbalik namin sa bayan, kinausap namin ang mga matatanda. Ayon sa kanila, ang lugar na pinuntahan namin ay dating libingan ng mga sinaunang tao. Ang mga San Telmo roon ay kaluluwa ng mga hindi matahimik. Hanggang ngayon, hindi na nagsasalita si Rico tungkol sa nangyari. Pero kaming lahat, alam naming hindi na namin babalikan ang bundok na yon. Isang bagay lang ang natutunan namin, hindi lahat ng liwanag ay gabay patungo sa tamang daan.